So ayun, na-miss ko kayo. Medyo late na tayo sa review ng Tecnopova 5 pero makakaasa kayo na maganda yung mapapanood nyo ngayon. Lalo na sa mga nagbabalak ng bumili ng phone na to. At kahit na yung iba alam ko walang namang balak talagang bilhin ng phone na to at nandito pa rin. Sobrang salamat sa inyo at naintay nyo ako. So almost a week yata ako nawala. So ngayon, babahawi ako sa inyo. So mamaya mag-shoutout tayo. Tapos yung nanalo dun sa Pan Cooler 3 Pro, i-announce natin maya-maya. So wag nating patagalin pa. Tignan natin tong Tecnopova 5 kung talagang worth it siyang bilhin sa halagang 8,700 o kaya kapag may sales makakuha tayo ng mga 6,000 lang. Pero papalag kaya to sa gaming at may hinanda ako sa inyo ng mga FPS graphs para accurate yung makuha nating FPS sa mga laro na to. So sa mga susunod na video kahit na walang FPS graphs yung mga phones na i-review natin, asahan nyo na magkakaroon tayo ng meter dyan. At ito yung pinaka-accurate na FPS meter na nakuha ko. Actually binayaran ko talaga to para makuha ko yung FPS na to. Para sa mga next videos natin o yung mga review natin na kailangan nyo, magiging accurate na yung mga FPS na papakita ko sa inyo. So sa mga bago pa lang sa channel ko, huwag nyo kalimutan mag-subscribe para sa mga ganitong unboxing, reviews at katarantaduhan sa channel na to. At alam ko na hindi kayo magsisisi. Okay, mag-umpisa tayo sa performance ng phone na to. Meron tong MediaTek Helio G99 na processor. Maganda-ganda yung nakuha nating throttling test dito. Yan, puro green yan. Tapos sa Antutu score naman, ang nakuha natin is 400,000 plus. Hindi ko alam kung ano nangyari sa Antutu pero hindi accurate to. Kasi kung pagbabasihan mo dati, parang nasa 3,200 lang o 3,300 mga ganun yung nakukuha nating Antutu pagdating dito sa MediaTek Helio G99. So yung Antutu na bago ngayon is medyo mataas na talaga. Mataas na yung score na binibigay nila. Pero nagbabase pa rin ako sa nakaraan. Tinest natin to sa Mobile Legends. Ang nakuha natin dito sa frame rate niya is super lang pero okay lang naman. Then sa graphics naka-ultra na tayo dito. So sa paglalaro ko dito wala akong nagiging problema. Ang FPS na nakukuha natin dito is pumapalo siya ng 89, 88 mga ganun. Pero kapag nag-init siya meron ako naramdaman na frame drops dito. So nag-dip to ng 45 degrees Celsius. So meron nga tayong graphs dito. Yung unang-unang graphs dyan na flat siya. Actually nasa 60 FPS yan habang nagpipick tayo ng mga hero. So yung graphs talaga dito dahil dalawang beses ako naglaro dyan. Nagumpisa ako sa pangalawang game ko is nasa 20 minutes. Kasi yung settings na nailagay ko dun sa unang game ko is nakalagay lang dun sa refresh rate na high lang. So sa pangalawa nasa 20 minutes smart tayo at pumapalo siya ng FPS na 88, 89 mga ganun yung pumapalo niya. At maganda yung nakukuha kong FPS dito. Medyo nag-dip siya ng konti nasa 45 degrees Celsius. Medyo kapag nag-iinit, bumaba yung FPS nito. So yun yung kalaban natin dito, medyo nag-iinit siya kapag naglalaro tayo. After playing games dito sa Mobile Legends, mga 15 minutes to, nakakuha tayo ng 44 degrees Celsius which is medyo mainit nga. So gagamitin natin ng phone cooler talaga. Nakita nyo kanina yung throttling test natin, medyo maganda nga. Pero dito nga sa actual na Mobile Legends, hindi ko nagugustuhan yung nakuha kong temperature. So dito naman sa Call of Duty Mobile, ang settings na nakuha natin dito sa graphics is nasa medium lang. Tapos yung frame rate niya is high lang. So nung nakita ko yung settings dito, medyo nadismaya ako. Pero while playing games dito sa Call of Duty Mobile, okay na okay siya. Nagulat ako na consistent siya sa 60 FPS at hindi siya bumibitaw doon. Parang mas bumitaw pa yung ex-girlfriend mo rito. So sa paglalaro ko naman dito, stable siya sa 60 FPS, hindi siya nagdi-dip. After lang minutes na paglalaro ko dito sa Call of Duty Mobile, nakakuha lang tayo ng 42 degrees Celsius which is okay lang naman. Sa Wild Rift naman ng League of Legends, ang frame rate na nakuha natin dito is nasa 120 na. Tapos yung graphics dito is high lang pero okay na okay naman. Maganda yung FPS na nakukuha ko dito. Although hindi ko naramdaman na pumalo siya ng 120, parang naglalaro lang siya ng mga 110, 111, mga ganon. Minsan bumaba siya ng mga 88, 90 which is okay na okay pa rin. Hindi naman siya bumaba ng 30. Pangit kasi kapag nag-dip siya ng 30, mga 20, medyo hindi na maganda yon. Kasi kapag bumaba ng 20 to 30, yun talaga yung masasabi natin na frame drop. So naglaro lang to ng mga 110, 88, 90, minsan 100. Tapos nag-dip siya ng konti lang ng mga 47 degrees Celsius which is okay na okay pa rin. So after playing games dito sa Wild Rift, ang nakuha nating temperature is nasa 41 degrees Celsius. Sa Farlight 84 naman, ang nakuha nating settings dito sa graphics is balance lang. Tapos sa frame rate is naka-extreme na siya. So meaning kapag sagad na sagad talaga yung mga graphics nito o yung mga frame rate nito, ibig sabihin na makakuha tayo ng mga 120 FPS kapag yung phone natin is capable siya ng 120Hz na refresh rate. So dito expect ko talaga na makakuha ko ng 120 dito. So sa paglalaro ko naman dito, medyo nag-frame drop siya. Unang-una, nakaramdam ako ng mga gandang FPS dito. Tapos nasa 118, 115 o kaya 100, okay na okay pa siya. Then after 5 minutes, medyo nag-dip siya ng mga nasa 30 FPS o 29 FPS. Tapos while playing games sa 5 minutes smart, nakahon siya ng 60 to 70 na lang. So doon na lang naglaro yung FPS niya. Hindi na siya umangat ng mataas na FPS ng mga 120, 118. Talagang nag-stay na lang siya sa 65,
80, mga 70, mga ganun yung nakuha ko dito sa Farlight 84. Which is nararamdaman ko sa cellphone medyo nahihirapan siya kasi may nakabukas na mga applications siya at saka medyo umiinit. Pero mataas naman yung RAM nito, nasa 8GB of RAM. Yun nga lang talaga yung GPU is medyo nahihirapan talaga. So hindi siya umangat ng 120 sa 5 minutes smart up to 10 minutes smart. So pagkatapos ng ilang minutes na paglalaro ko dito, nakakuha tayo ng 42 degrees Celsius. Pero masabi ko lang na playable pa rin siya sa Farlight 84. Gagamitan lang talaga natin ng mga phone cooler. After noon, naglaro naman tayo sa Mir 4. Ang settings natin dito is nasa medium lang, tapos yung frame rate natin is nasa high lang. So sa FPS na nakukuha ko dito is nasa 30 lang siya. Naglalaro sa mga 34, yun, mga ganyan siya naglalaro. Medyo hindi ko siya nagugustuhan kahit nasa high yung frame rate natin. Tapos nagdidip siya ng mga 14, mga 10. Medyo sablay siya sa laro na to at hindi ko advisable na laruin to sa Mir 4. Lalong-lalo na sa Genshin Impact, hindi ko na tinest kasi alam ko naman na mag-frame drop siya tapos hindi niya man kakayanin. So hindi siya pwede sa Mir 4, lalong-lalo na sa Genshin Impact. Pwede yung phone na to sa Mobile Legends, Call of Duty Mobile. Sa Wild Rift okay na okay lang din siya. Sa Farlight 84, gagamitan lang natin ng phone cooler. Sa mga basic games naman, palag na palag tong G99 na to. So sabi ko nga kanina, asahan nyo sa mga susunod na review, may mga FPS meter na tayo dito tapos yung mga graphs. At maghahanap pa tayo ng mga applications para matest natin ng maayos tong mga laro na to. Para kung sakaling bibili kayo ng phone, nasa tamang channel kayo. So nakatulong sa paglalaro natin yung Game Turbo nito. Ang nagustuhan ko dito sa Game Turbo, meron tayong voice changer, marami tayong pagpipilian dyan kung anong mga gusto nyong boses. Tapos ang pinakapaborito ko nga dito yung resurrection time. Ibig sabihin kapag naglalaro tayo at namatay tayo sa isang game, gusto nyong lumabas saglit, may makikita kayong timer dyan sa gilid para kung ilang seconds kayo bago mabuhay. So sa Camon 20 Pro 5G wala nito. So dito sa Tecnopova 5 meron tayong ganito. At nagugustuhan ko yung mga ganitong settings. Sana sa mga susunod na mga cellphones na mga Tecno, hindi mawala tong resurrection time na to. So sa malamang may mga napanood na kayo review sa Tecnopova 5, kakaiba yung box nito, parang Toblerone type nga siya. At sa ganito kamura na phone, talaga pinag-isipan nila yung box para maging kakaiba. Sa loob ng box meron tayong Type-C cable, tapos nagsama rin sila ng headset dito na wala sa ibang brand. O kahit sa ibang phone ng mga Tecno, minsan walang kasamang headset. So dito meron tayong kasamang headset, tapos may free jelly case pa tayo. Then may mga sticker din na kasama dito na Free Fire, kasi collaboration tong phone na to ng Free Fire. Yung laro na parang Call of Duty Mobile tsaka PUBG Mobile. At last meron tayong 45 watts na fast charger. Ang capacity ng battery nito is nasa 6,000 na. So malaki-laki na rin yun. At tumaabot naman siya ng whole day kung social media lang, kahit na isa't kalating araw pwede siya. Sa gaming naman tumatagal siya ng 7 to 8 hours, minsan 9 hours pa nga kapag hindi naman heavy graphics o heavy games yung nalalaro mo. Sa display naman meron tayong IPS display with 120Hz na refresh rate at smooth yung 120Hz na refresh rate niya. Tapos may mga option pa tayo dito ng mga 120, 90 tsaka 60, which is good para sa ganitong phone. At nagugustuhan ko yung pagka-IPS display ng phone na to, saktong-sakto lang talaga. Hindi naman siya yung parang pipitsugin na IPS, parang ganun. At gusto ko rin malaman nyo na napakaganda ng haptic nito, hindi siya parang lagari. Kung isipin mo sa mga ganitong entry level dati, medyo matalim o medyo garalgal yung haptic nito. Pero dito iba, medyo may pagka-smoothness siya. Kumbaga parang nasa mid-range level yung pagka-haptic nito. So keep in mind na kapag bibili kayo ng phone na to, maganda yung haptic, saktong-sakto lang yung kulay pagdating sa LCD display. At meron pa tayong headphone jack dito sa baba. Speaking of baba, nandiyan yung microphone natin, tapos Type-C port para sa charging, tapos isang speaker. Then dual speaker to kasi meron tayong speaker dun sa taas at malakas-lakas naman siya. Sa kabilang side naman yung SIM card tray natin, then other side naman yung power button, tapos nagsisilbi rin na fingerprint scanner natin. Sa taas naman ng power button meron tayong volume rocker. At nagugustuhan ko yung back panel, astig talaga yung pagka-design nito kasi may mga details kang makikita na wala sa ibang phone. Sobrang astig, lalong-lalo na yung gold color nito. Kung mapapansin nyo, kung tututukan nyo talaga, may makikita kayong kakaibang details dito sa back panel at yung camera module medyo flat din siya. So astig ng back panel, kung titignan mo siya parang hindi siya entry level. Talagang pinag-isipan talaga yung back panel nito. Bago tayo mag-proceed, ito yung winner dun sa PanCooler 3 Pro natin, dun sa video na Infinix Note 30 VIP versus Tecno Camon Pro 5G after 1 month. So nanalo si Mr. R. Garfield ng PanCooler 3 Pro. Yan, sana manalo ako ng phone cooler kasi nag-init yung phone ko. Data lang kasing gamit ko. So yun yung sinabi niya. So PM mo ako dun sa Poltech TV natin para makuha mo yung premium mo na PanCooler 3 Pro. At sa mga hindi nanalo, huwag kayo mag-alala kasi may i-unbox ako sa inyo na Red Magic na phone cooler. So napakastig nito, ang ganda ng RGB at malamig-lamig din siya. So i-unbox ko sa inyo next to kung recommended ko ba siya o hindi.
at medyo may kamahalan yung phone cooler na to. Nasa 2,000 siya ngayon pero nakuha ko lang siya last time ng nasa 1,600 at nakasil yata siya that time. I-unbox ko sa inyo to tapos mamimigay pa tayo ng mga phone coolers sa mga next na videos natin. So abangan nyo sa next videos natin tong Red Magic na phone cooler na to. So moving on dito sa camera, meron tayong 50 megapixel na camera tapos yung isang camera nito din sa baba meron tayong 0.8 na depth sensor lang. Sa selfie camera naman meron tayong 8 megapixel na selfie camera. Para sa akin nagugustuhan ko yung mga photos na tinake ko dito sa camera niya. Mapa umaga man yan o kaya low light condition, okay na okay yung camera niya. Hindi ako masyadong maselent pagdating sa camera pero dito sa presyo niya, saktong-sakto lang talaga yung camera nito as in talagang may magagamit ka pagdating sa photos. Then sa video naman expect natin na hindi kagandahan kasi entry level lang siya. Meron tayong 2K at 30 fps at meron din naman siyang 1080p at 60 fps. Yun nga lang kapag 2K at 30 fps, asahan nyo na magalaw talaga siya, hindi talaga siya stable o wala talaga siyang OIS. Kasi kapag nilagyan pa nila ng OIS to, medyo magmamahal na talaga. Sa nakikita ko kasi nasa 8,700 siya ngayon. Kapag may sales naman nasa 6,000 sa variant na 128. So check nyo lang, maglalagay na lang ako ng link sa description. Pero balik tayo sa camera, may magagamit tayo na 2K at 30 fps kung stable o kaya may gimbal tayo. Kayang-kaya naman. Madalas naman tayo hindi man tayo naglalakad habang nagka-camera, diba? Pero kung gagawin nyo yun, medyo magalaw talaga siya. Sa selfie camera man, although 8 megapixel lang, nagulat ako na meron din tayong 2K at 30 fps. So vice versa, sa main camera meron tayong 2K at 30 fps at meron din tayo sa selfie camera na 2K at 30 fps. So ayun, gusto ko lang magpasalamat sa inyo sa mga nakiramay sa akin. Sobrang thank you talaga. At sa mga nanonood dyan, sobrang salamat at nandito pa rin kayo. Sana wag kayong magbago at di rin tayo magbabago dito sa channel natin. At gusto ko lang malaman nyo na pa-evolve tayo dito sa channel. Hindi ko kayo bibigyan ng mga boring reviews at gusto ko na marami kayong matutunan sa channel na to. Hindi lang basta kagaguhan lang. So shoutout muna tayo kasi na-miss ko kayo. Shoutout kay Paulo Mayuga, si Bill Posa, si John Lloyd Consermine, J. Rold Ramirez, si Racer Dungaw, nandito rin si Hilario Tegro, si Joshua Kent, si Jensinito Culaton, si Jesse Villalon, then sabi ni Andrew Benitez, I love you din boss. Si Mike Raven de la Cruz, si Ferdinand Cabe, tapos si Steven Guevara, si SJ Sarmento, sobrang dami nyo. Then si Joel Palma Enriquez, si Encher Mertan, tapos si Andre Bayona, si Ram Gabani Gabiana, si Ronald Lucero, si Richmond Garcia de los Santos, yan buong buo pa yung pangalan ni Richmond. Tapos si Ma'am Erlinda Ramirez, si Angelo Patayan, astig yung apelido Patayan. Then si Dice, tapos si Morris Reindel, tapos si Bong ni Bong, yan si Bong ni Bong, ayos ah. Tapos si J-Lev, si Narciso Santos, si Jericho, yan, welcome back sabi ni Jericho, si Lei Chan, tapos sabi ni Arnie pa shoutout dun sa mga Agasiti family sa mga Tarim Pangasinan, yan po, tapos si Ronald Maranas, Gian Carlos Miares, Avian Lily Smith, ganda ng pangalan naman, tapos si Junel Garcia, yan, si lagi natin nakikita rin yan, si Billy Pamintuan, si Franz Aspiras, si Shinre Lampagos, si Crisayon, si J. Jason, si Jerry Padil, then yung kaibigan natin si Daniel Tonggol, tapos si Rolando Breeze from Mindanao. So salamat talaga, salamat sa suporta. Sa mga na-shoutout ko at di ko na-shoutout, sana lagi kayong naidyan. At okay lang naman tayo dito. So salamat talaga sa suporta. Magkita tayo sa next videos at marami akong i-unbox sa inyo. At sa mga bago pa lang sa channel ko, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, hit yung bell icon para sa mga itong unboxing, reviews, tips and tricks at katarantaduhan, kagaguhan sa channel na to. Once again, ako po si Paul Gutierrez and you're watching